Hi everyone, my name is Edmil Fritz Madridondo, a 19 years old student of Central Mindanao University, taking the bachelor degree of Bachelor of Science in Development Communication. And right now, I am currently living at Purok 4, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Way back in year 2022, I got my phone, which is ako ang first ever iPhone. And then I tend to practice my photography skills like normal picture lang. Picture sa friends, families, sa mga classmates, may ana lang. And wala kabalo nga nahilig na rin ko sa photography. And then, how many years passed by, naisa ka friend nako nag-ask siya sa ako ang kaya ba nako mag-picture sa ilahang eskwelahan. I mean, ako classmate naman ko siya eskwelahan, ilang family. So, iya kong gi-ask if willing ba ko mag-picture sa graduation sa mga student. So, ako, I was just like, kaya na ako, nga wala nga po camera. So, moto, nag-try ko og kanang approach sa akong mga kailang katong na mga camera if okay lang ba sila hang mag-borrow ko sa ilang camera for that specific event. And nisugod sila, and then moto, dito nag-start ang tanan nga mas na-encourage ko to be kanang more creative na karon, na-encourage ko ato nga time nga ipadayon, i-pursue gyud ang photography kay aside anamang good, aside sa naagi kwarta ang photography sa tinuod lang. Pero aside ana, it can give you peace of mind man god. Oo, so sometimes ako ma-stress ko, ma-pressure ko sa mga academic or sa kinabuhi. Model lang ko sa, I'll just go around the city, mangita rin ko og na mga possible nga mapicture na ako, and then i-picture na ako, dayon i-edit na ako, and then after na ako makita ang outcome sa katong picture nga ako ang picture atong specific day, I was just like maka-feel na ko og ng peace of mind. So the thing that makes me interested about photography is that I was able to capture the moments together with my family, together with my colleagues, peers, and of course with my friends. Because I do believe that kanang pag mag-picture magug ka is ma-capture ni mga moment, maka-remember ka back at mga memories. Kaya I do believe also nga you cannot bring back the memories by time, but you can bring back memories through pictures. So I think that's the thing that makes me inspired in pursuing photography. I could possibly relate myself to photography in terms of creativity because I'm a person na dili ka focus sa usa lang kabutang, and I also do such things, especially creative things. I also kanang gabuhatsad ko kanang I am also a layout artist, a video maker, an editor, a voiceover artist, and ma-relate na ko akong self sa photography kay ang photography man god is dili lang siya picture. Photography is kanang beyond pagid siya sa atong nabal-an. Daghan pa siya og mga ways nga mahimo bitaw siyang creative. So, I could possibly relate myself to that when it comes to creativity. Ang akong gina-use nga camera is DSLR camera. And I think dili lang galimit ang kanang kind of camera when it comes to crafting your own craft. Because I also have a friend, Manggod Pod, who used to be a photographer also. But kanang hobby lang niya. Ang iyang gina-use nga camera is katibitang vintage gid siya nga camera, and ang iyang gaka-capture nga mga photo is somewhat like karaan gid kayo siya, and kanang lahi gid ang feelings bitaw ato nga camera kay it's giving you the nostalgic memory. Somewhat like murag every time nga magtan-aw ko ato nga mga picture niya is murag mabalik ko sa mga past years, which is ang camera is dili pa nga naka-relevant. So I think kanang when it comes to crafting your craft, it's not all about kung unsa nga camera imong gina-use, but it's all about unsa nga story ang imong gina-tell to your audience.
Actually, daghan gid og mga technique when it comes to photography. Daghan og mga basic techniques nga ginagamit as well sa mga other photographer. But as for me, ang akong gina-use gyud, isa ra gyud akong gina-use sa ako ang mga craft, and that is the right composition. If you're familiar with the term rule of thirds, mo na siya kanang makita niyo sa inyong mga cellphone, kanang mga frames god, kanang murag box square. Mo na siya ang gitawag nga rule of thirds. And ako personally, if ang ako mga friends or classmate mag-borrow sila sa akong camera kay gusto ko sila mag-indulge ng mga photography, and then akong i-check ang ilahang na picture, and makakita jud ko or makabalo jud ko nga ang subject is wala gid siya sa tunga, wala siya sa kilid. I mean, wala siya natarog plaster ba, kay wala nila nabalaan kung unsa ang kanang right composition, which is ang rule of thirds. So as for mo na ako ang gina-use para makakuha ko og best shots. As for me, the most challenging aspect that I need to overcome is that the poor lighting, because as an aspiring photographer manggod, I always manggod nga kanang ga-depend ko sa natural light that comes from the sun. And there are instances nga magpicture ko og indoor shoots, and then wala kayo light bitaw nga gasulod, especially kung hapon or gabi. So as for me, murag mauna siya nga aspects of photography ang kailangan akong i-overcome, and I think I should invest more when it comes to lighting, kay essential gud ang lighting when it comes to photography, especially og kanang mag-indoor shoot or kanang mga shoots nga gabi. I always believe that as an individual, not just only a photographer, but as individual, always seek for a room for improvement. And even if I have the prior knowledge, or I have, we should say, enough knowledge when it comes to photography, I always seek for the room for improvement. Because learning manggod is infinite siya. Learning is kanang dili siya mahuman. Learning is always there. It's up to you na lang kung unsaon mo na siya pagkuha, unsaon mo na siya pag-utilize in yourself. And I always do that in myself, especially when the opportunities comes in my life. I always tend to learn more about things nga wala pa na ako na-learn before. And by that, I could possibly tell to myself nga ang learning is very essential gid siya, and especially sa imong improvement sa imong self. My advice to those aspiring photographers na nag-look upward sa mga expert na mga photographers out there is to stay grounded lang yun, and always be yourself and think out of the box. Mo gina akong piece of advice sa inyong tanan. And also kanang be mindful sa imong ginabuhat, and pasagdiin na mga tao nga mag-drag sa imo paubos, kay sometimes manggod, if kita manggod nga mga individual, kita nga mga aspiring photographers, pag once nga ma-accomplish na nato ang mga gina-acquire nga mga dreams in life, especially sa photography, na gini mga tao nga mag-drag sa imo paubos. So it means nga somehow murag gaselo sila kay na-accomplish na nimo imong dream, na-overcome na nimo ang imong mga weaknesses, which is nahimo na nimo ang inspiration to success, diba? So always good nga kanang stay focused lang ka sa imong path kung aha ka padulong, and ayaw kahadlok nga mag-discover ka mga new things, especially katong mga things nga wala pa gini mo na experience before, and ayaw pud kahadlok nga mamali, kay I do believe that no one is perfect. Kitang tanan makakommit gid og mistake, and use that mistake as your inspiration to continue. Dili kay gamiton to nimo ang mga mistake para mahimo kang disappointed sa imong self.
So, mura ito akong piece of advice sa mga aspiring photographers nga mag-watch ani.